Good afternoon guys. For this video, magkakabit tayo ng float switch dahil dumating na yung in-order natin na float switch. Ayan. Dahil yung luma nating float switch, hindi ko napansin na ang pangatlong wire nakatago lang para sa ilalim. Nakita ko siya, kaya lang matigas na rin yung ito yung cord niya, royal cord. Matigas na. Mahirapan na siyang umangat. Tapos pagbaba, kahit halos wala ng tubig, di pa rin siya makababa. Kaya matagal siya mag-off. Dapat kasi, pagka ganyan, aangat, mag-on siya para ubusin yung tubig. Tapos pagbaba, hanggang dyan lang, hindi niya ubusin lahat ng tubig, mag-off na siya. At tinatansya natin na mga 5 minutes yung andar ng pump natin. At 5 minutes din yung nakapatay. 5 minutes on, 5 minutes off. Ito na yung ano natin. Ito yung pabigat niya. Tapos hilay-hilay lang natin pag angat niya. Yan, mag-on. Pag wala ng tubig, mag-off. I-adjust na lang natin ito mamaya. Ito yung adjustan kung gaano ka taas yung tubig na ano natin, na gusto natin hanggang doon lang. May tatlong wire pala to. Yan, may blue, may brown at saka black. Yung isa kasi, ang common niya black, kaya wala kasi itong manual, walang instruction. Kaya susubukan natin tong black at saka brown. Dahil yung isa black at saka gray, ang gumana. Ito naman, subukan natin. Tapos ito yung saksakan natin. Naka-splice na siya. Isama natin siya sa saksakan. Yan. Parang siya maging switch siya. Kasi switch naman talaga siya. So, float switch. Ilagay natin ang black dito sa black side. Tapos itong brown dito sa kabila. Tapos subukan natin to kung saan ang gagana dito. Kasi baliktaran lang to. Baka itong blue o kaya itong brown. Kuha muna tayo ng ilaw. Yan, isubok natin kung yung ilaw natin. Yan, umilaw. Tapos isaksak natin siya sa saksakan natin. Tapos itong saksakan natin, saksak natin sa kuryente. Yan. Aha. Umilaw siya nang nakaangat. Ibig sabihin, pag napuno ng tubig, mag-o-on siya. Pag naubos ang tubig, patay din siya. Tama ito. Tama itong wirings natin. Yan o.
Pag umangat yung tubig, on siya. Pag naubos na, umandar na yung pump, pag naubos na yung tubig, ayan. Okay, tama yung wirings natin. Pwede na natin i-fix yung wirings natin kasi tama yung wire na ginamit natin, yung brown at saka black. Itong kulay blue, i-condemn na natin ito. Yan, hinihila lang po yan konti ng ngipin para mawala ng nawala na yung wire. Ngayon ito, i-fix na natin sila. Pag nag-splice pala kami, i-twist pala to, i-twist, ganon, i-twist, saka pag tagpuin uli, saka ikutin. Ito yung pinakamatibay na splicing, hindi yung ikot lang agad. Ito, kahit hilahin mo yan, paputol mo na yan bago matanggal, hindi yan bibitaw. Ito yung natutunan natin na splicing nung nag-aaral tayo ng electronics. Very long time ago. Siguro mga 30 years na mahigit. Yan, pag-splice, i-twist, papunta sa likod ang isa. Papunta sa likod ang isa. Tapos pagtagpuin uli, saka ikutin. Yan. Pinakamatibay na splicing. Kasi ganito kasing gamit namin dati. Nag-splicing kami ng disco light, pagpa-disco, para hindi siya maputol. Ganon siya. Splicing, i-twist mo na bago ikutin. Hindi lang ikot agad. Pag ikutin mo lang yan, pag hila mo, talagang tanggal yung pagka-splicing yan. Ang gagawin, iikot mo na. Pag tapanag po, saka ikutin uli. Kahit hilahin mo yan. Dahil nagdudugtong kami dati ng mga ilaw sa disco, mobile disco. Kasi mayroon tayo yan dati sa probinsya. Pag magdugtong ng mga wire, ganun ang ginagamit. Pag nagkakabit ng ilaw, ganun ang splicing. Dahil hindi natin ginagamitan ng saksakan, splicing ang ginagamit. Kaya ganitong splicing ang pinakamatibay. Turo to sa teacher natin na si Engineer Kermi. Yan, magkalayo na sila. Subukan natin to sa tubig para malaman natin kung gaano kalalim yung kailangan natin ubusin ng tubig bago mag off yung pump natin.
Kailangan ma-adjust natin to ng 5 minutes lang. 5 minutes on, 5 minutes off. Yung hindi pa makabalik ang tubig dito ng gusto, kapatay na siya. Adjust pa natin buti. Pangat. Oy, nag-off na. Ayun. Yan ang abangan natin kung kailan naman mag-on. Hindi niya kayang maubusan na ng tubig, hindi pa siya mag on. Maubusan ng tubig yung ano natin, pero tumatakbo pa naman yan. Pero kung gumagalaw ang tubig nito, nag-ano na yan, gumulong na yung bulitas niyan. Kahit pitikan natin siguro. Ayaw. Babaan natin siya konti. Pwede. Yan. Yun. Nag-on siya. Binabaan natin ng konti. Mas malalim naman yung, mas malalim pa doon sa kanina bago siya aandar. Yan. Mga 10 minutes mahigit. Kaya 30 na tayo. Mga 10 minutes yung ano niya. Pero in-adjust natin konti. Iniksyan pa natin konti. Binitawan natin konti. Mas malalim, mas matagal pa siyang mag-off. Okay, another video. Kumpleto na yung ano natin, kumpleto na yung setup natin ng aquarium. Isda na lang kailangan kasi ang lighting kumpleto na, pump, isda na lang kailangan natin. Mapagana na natin ito, sigurado na tayo na hindi tayo mamatayan ng isda. Pagkatapos nyan, itong ano na, itong greenhouse natin,
At saka mga halaman natin, lahat ng philodendron natin, i-arrange natin ng maayos para gumanda tong area natin. Maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong pag-subscribe. Malapit na tayong matapos dito sa ano natin, dito sa garden natin. Pwede naman tayong mag-travel uli para pupuntahan ang mga gusto nating lugar na puntahan. Yung mga gusto nyo rin. May pakita namin sa inyo yung mga gusto nyong lugar na makikita. Balik tayo ng travel. Yung mga pagtuklas dun sa mga historical site na hindi pa natin napuntahan. Okay, maraming salamat po sa inyong suporta. God bless and more power.